Posible raw abutin ng ilang linggo bago tuluyang humupa ang tubig sa mga binahang lugar sa San Pablo, Laguna. Pinalala kasi ng Bagyong Uwan ang bahang unang idinulot ng Bagyong Tino. Saksi live, si Nico Wahe. Nico? Pia, nagulat ang maraming residente dito sa San Nicolas, sa Barangay San Nicolas, dito sa San Pablo, Laguna, sa taas ng baha na kanila naranasan sa pagdaan ng Super Typhoon Uwan dito kahapon. Naabutan naming nagpapump ng tubig papuntang drainage, Archibald, dito sa Barangay San Nicolas, San Pablo, Laguna. Ang tubig galing sa loob ng kanilang compound na ngayon ay lagpas tuhod pa rin matapos ang pag-uulan dala ng Super Typhoon Uwan. Gaano kalala dyan sa loob, sir? Yung pinakadulo hanggang dito. Okay. Tapos, itong sa unahan, ito lang yung mababaw na. Itong pinakababaw hanggang bewang. Si Manny naman sa kanyang jeep muna lumikas matapos ding pasukin ng baha ang kanilang compound. Kasama niya ang kanyang senior citizen na tiyuhin at kanyang mga alagang aso. Kagabi po kami nagmamonitor ng pagtaas ng tubig at bandang alas 11 po nung umapaw na dito ang tubig. So hindi na po kami natulog. Itinaas na niya ang ilan sa kanilang mga gamit pero may iba na tuluyang inabot na ng baha. Bagyong Tino pa raw ang baha rito. Sa kanyang video kaninang umaga sa likurang bahagi ng compound, mas mataas ang tubig. Sa tuwing umuulan at bumabagyo raw rito sa Purok 1, Barangay San Nicolas, dito sa San Pablo, Laguna, ang baha dito sa compound na ito, umaabot lang ng hanggang dito sa bahaging ito. Pero nitong Bagyong Uwan, ang baha, tumaas ng tumaas at umabot na papunta rito sa kalsada. Kaninang umaga, nagkaroon din ng rescue operation sa barangay sa iba pang purok. Ayon sa kanila, nagulat din sila sa laki ng tubig. Actually, sir, pag umuulan talaga ng malakas, hindi po talaga umaabot ng ganito. Ngayon lang po kami nagulat, bakit umabot siya ng ganito pagkakabaha. Nung tinignan po namin, ang baha po ay nanggaling po sa ibang barangay, katulad po ng Barangay San Crispin at San Juan. Lahat po ng tubig nila ngayon, dito po bumababa. 14 na pamilya ang nasa evacuation center ngayon. Tila nagkulay tsokolate na ang mga kalsada sa Barangay Calo sa Bai, Laguna. Yan kasi ang iniwan ng humupang baha sa lugar dahil sa Bagyong Uwan. Ang mga residente abalang-abala sa paglilinis na aabuti ng ilang araw. Mga 3 araw lang po. Sa Barangay San Antonio, hindi putik kundi baha pa rin ang problema. Ayon kasi sa mga residente, bago pa ang pananalasa ng Bagyong Uwan, baha na sa kanilang lugar. Dagdag pa dyan ang hindi pagbaba ng level ng tubig ng Laguna de Bay, nakatabi lang na nasabing barangay. Kaya ayon sa mga residente ay posibleng umabot pa ng ilang linggo bago humupa ang tubig sa mga binahang lugar dito sa Barangay San Nicolas. Live mula rito sa San Pablo, Laguna para sa GMA Integrated News, ako si Nico Wahe, ang inyong saksi. Nico, kung magtatagal pa ng ilang linggo bago tuluyang humupa ang tubig baha dyan sa Laguna, meron ba tayong abiso o meron na tayong impormasyon kung kailan makakabalik sa normal ang operasyon ng mga establisimento at kung kailan makakabalik na sa trabaho ang ating mga kababayan dyan? Pia, ang sitwasyon kasi dito sa Barangay San Nicolas, ilang purok lang naman, purok 1 hanggang purok 3 at yung mga gilid ng kalsada, yung binahalang. Pero yung ibang purok dito sa Barangay San Nicolas ay ano pa rin naman, normal pa rin naman ang buhay. At kanina, nakaparada lang naman tayo dun sa isang establishmento na katabi ng mga binahang mga purok ay ongoing naman or talagang tuloy-tuloy pa rin. Business as usual, ika nga, yung mga taga rito sa Barangay San Nicolas. Pia. Alright, maraming salamat, Nico Wahe. Labis na naapektuhan ng mga pangunahing serbisyo sa Camarines Norte kasunod ng pananalasa ng Bagyong Uwan. At mula sa Daet, Camarines Norte, saksi live si Darlene Kai. Darlene? Pia, bukod sa mga nawasak na bahay at estruktura, mga linya ng komunikasyon at yung supply ng kuryente at tubig ang talagang napinsala dito sa probinsya ng Camarines Norte. Nadurog ang bahay ng mag-asawang Leonora at Dante nang madaganan ng nabuwal na puno dahil sa lakas ng hangin kahapon. Siyempre malungkot, 2 bahay ang nawala. Dito kasi nakatira ang binata ko, dumaan sa kabila, tapos dito yung dalaga ko. Masakit sa akin, pero
okay na rin. Buhay din kami mag-anak. Mabuti na lang at nasa evacuation center sila nang tumama ang bagyo. Naghahanap sila ngayon ng pwede pang mapakinabangan dahil wala silang naisalbang gamit. Humihingi po ako ng tulong sa inyo para po magawa po ng maliit man lang na kubo dito para may matuluyan po yung dalawa ko pong anak. May ilang sinubukang kumpunihin ang mga nasira nilang bahay. Si June, isa-isang pinulot ang mga yerong natuklap mula sa bubong ng pinagtatrabahuhang talyer. Yun nga lang, Kaya hindi rin naman talaga basta-basta makakapag-operate, gawa ng walang kuryente. Ang pamumuhay kasi namin, umaasa kami sa kuryente. wala pa ring kuryente sa buong probinsya ng Camarines Norte. Itinumba kasi ng pagkalakas-lakas na hangin ng magkakatabing posting ito, hindi tuloy madaanan ng kalahati ng kalsada. Nahihirapan din sa pagdaan ng mga residenteng nahaharangan ng kable. Wasak din ang mga tindahan sa gilid ng kalsada. Ang mga nilipad na yero nagkalat sa kalsada. Mahaba rin ang pila ng mga nagpapakarga ng gasolina dahil kakaunting gasolinahan lang ang bukas. Sa bayan ng Mercedes, nagbayanihan ang mga taga Purok 1A Barangay 7 sa paghatak ng isang bahay na tumagilid dahil sa malakas na hangin. Mas malala naman ang sinapit ng katabing Purok 1B dahil wala nang natirang mga bahay sa bahaging ito. Kahapon lang, puro bahay dito sa kinatatayuan ko sa Barangay 7 sa bayan ng Mercedes. Pero tulad po ng nakikita nyo, na wash out na yan lahat dahil sa tindi ng hangin at laki ng along dala ng Super Typhoon Uwan. Walang magawa ang mga residente kung hindi suyurin ang tumpok ng mga kawayan at pawid. Si Tatay Arnel, pinirapirasong makahoy para kahit paano'y mapakinabangan. Sugatan pa siya ng mabagsakan ng kawayan ang itumba ng mga alon ng kanyang bahay. Walang magagawa at malakas yung bagyo. Siyempre, kabado din at inisip mo yung tinitirhan mo. 3 poste na lang ang naiwan sa bahay ng tiyuhin ni Jerish Palero. Nalungkot, naluha, siyempre wala din pong matutuluyan. Malaking bagay sana ang seawall. Pero hindi pa tapos ang construction nito. Narito pa ang ilang construction materials sa tinangay din ang malakas na hampas ng alon kahapon. Masakit talaga po. Ito, tuloy ngayon, nakita mo ang mga basura. Sino ang kailangan? Paano kami? Ngayon, bagibagibang maharong, mga bahay. Nasaan ang mga tulong? Patuloy na sinusubukan ng GMA Integrated News sa hingi ng panig ng DPWH ukol sa proyektong ito. Meron ang initiative din ang Provincial Disaster Risk Reduction Management Council para magkaroon ng inventory din sa mga effort ng mga ganyang structure dito sa lalawigan ng Camarines Norte. Abala ang mga otoridad ngayon sa clearing operations para madaanan ang mga kalsada. Pero bagsak pa rin ang linya ng komunikasyon sa maraming lugar. 80 barangay sa probinsya ang isolated sa ngayon. Tuloy rin ang relief operations ng iba't ibang ahensya ng gobyerno. Matapos ang hagupit ng bagyo, nagpulong ang PDRRMC sa Catanduanes. Pinag-usapan nila ang kawalan ng mga pangunahing kalsada dahil sa mga nagtumbahang puno at poste. Wala ring kuryente sa lalawigan, pati na rin supply ng tubig. Dahil naman sa kawalan ng telecommunication signal, naging mahirap ang koordinasyon sa malalayong lugar. Patuloy na nakikipag-ugnayan ng PDRRMC sa NDRRMC para sa karagdagang tulong at relief operations. Pia, iniimbestigahan na raw ng DPWH itong ang seawall na hindi pa natatapos. Patuloy din ang koordinasyon ng mga otoridad para maayos na ang mga linya ng kuryente at tubig dito. At live mula rito sa Daet, Camarines Norte, ako po si Darlene Kay ng GMA Integrated News, ang inyong saksi. 3 dam sa Bulacan ang nagpapakawala pa rin ng tubig kanina dahil sa bagyong Uwan. Sa Nueva Ecija, ilang infrastruktura ang winasak ng bagyo. At mula sa Santa Rosa, Nueva Ecija, saksi live si Mariz Umali. Mariz? Yes, Pia, higit sa pinsala sa infrastruktura at agrikultura, matinding takot ay dinulot ng pananalasa ng Super Typhoon Uwan sa mga taga Central Luzon kahit naman hindi dito naglandfall ang bagyo. Hanggang bewang ang baha sa looban ng Barangay San Agustin sa Hagonoy, Bulacan. Hanggang hita naman sa kalsada. Kaninang umaga, may mga naghahakot pa ng gamit para lumikas. Bakit kayo lumikas na? Lalabog po yung bahay namin eh. Kumuho pa naman, mabagal. Mabagal lang po.
Pero may ibang piniling manatili sa kanilang bahay kahit baha. Sanay na po. Kahit na ang iba'y sanay na sa baha, mahirap pa rin daw ang kanilang sitwasyon. Ang ilan dumidiskarte na lang para kumita kahit baha. Hanggang hita rin ang baha sa barangay Santa Monica. Ang mga nakatira nga sa bahay na ito nasa ikalawang palapag na. Sa bayan ng Kalumpit, hindi pa humuhupa ang bahang dulot ng pagulan at high tide. Tumaas pa ito dahil sa bagyong Uwan. Under pa ba yan? Ayon sa Kalumpit MTRRMO, 19 na barangay ang binaha. Sa bayan ng Giginto, binaha rin ang mga residente sa housing project na ito. Hanggang tuhod ang tubig. Sa bahaging ito, abot hita pa nga. Lumikas ang mahigit 200 pamilya. Ang Makaiban Bridge sa bayan ng Santa Maria hindi na madaanan dahil sa rumaragasang tubig. Lagpas tao raw ang lalim nito ayon sa mga residente. May inilagay ng babala na hindi pa pwedeng madaanan ng tulay. Ayon sa Bulacan PDRRMO, patuloy na nagpapakawala ng tubig ang 3 dam sa Bulacan kasunod ng mga naranasang pagulan. Sa isang barangay sa Carangla, Nueva Ecija, mabilis na tumaas ang baha sa kasagsagan ng bagyo. Panik na po kami dahil ayan na po ang biglang dating ng tubig. Sobra po ang lakas. Umiikot po yung hangin, kaya natakot po kami ng gusto. Ayun na, may tao pa doon eh. May dumating namang rescue team para ilikas ang mga residente. Malaking pinsala ang inabot ng ilang infrastruktura, katulad ng approach slab ng Baluarte Bridge sa barangay RA Padilla. Nag-scar po yung ilalim ng ating approach slab para po, kung makikita po natin, wala na pong laman yung ilalim ng ating pavement. Masyado po, delikado po sa motorista, lalo na po yung mga heavy trucks na dumadaan dito, may tendency pong bumagsak. Pati ang slow protection at gabion wire sa Caranglan River sa barangay Burgos. Nasira matapos ragasain na malakas na alon sa ilog. Marami ring pinatumbang mga puno at sinirang bukirin. Aabot sa 2,000 pamilya ang apektado at kinailangang ilikas. 5 barangay pa rin ang nananatiling isolated o di pa maabot. Namahagi rin ng 500 na family food packs para sa mga apektadong residente. Sa bayan ng Laor, tumaas ng husto ang tubig sa Bato Ferry River kaya pinadapa nito ang maraming mga kubo na pasyalan ng mga turista. Ang iba, tuluyan ng tinangay. Masyado pong malakas yung hangin, masyadong malaki pong dagok sa amin to kasi ito lang po yung kinabubuhay namin. Tumaas din ang tubig sa Bangkerohan River sa boundary ng Palayan at Bungabon. Sa kabuuan, nasa 14,000 ang inilikas. Mahigit kalahati pa rin ang lalawigan ang nananatiling walang supply ng kuryente. Sa Cabanatuan City, Nueva Ecija, 3 pamilya kasama ang isang lola na may sakit ang pansamantalang lumikas sa isang puntod sa sementeryo. Siksika na raw kasi sa evacuation center. Inaalala rin daw nila ang kanilang nanay na may karamdaman. Tuloy pa rin daw ang pagtaas ng tubig sa kanilang lugar. Para lang umasip kami, baka mamaya biglang tumaso. Pia, nananawagan ng lokal na pamahalaan ng Caranglan sa national government na ipagawa na ang kanilang riverbank protection dahil nga heavily silted na ang kanilang ilog kaya't mabilis umapaw ang tubig dito at kinakain din daw ng ilog ang kanilang bukirin. Samantala, dito naman sa aking kinaroroonan na ngayon dito sa Santa Rosa sa Nueva Ecija ay mas gumanda na ang lagay ng panahon, tumigil na ang ulan at hindi na rin gaanong kalakas ang ihip ng hangin. At yan ang pinakasariang balita live mula rito sa Nueva Ecija. Ako si Mariz Umali, ang inyong saksi. Mariz, dun sa nabanggit mo na 5 barangay na nananatiling isolated sa ngayon, sila ba ay nagkaroon ng pagkakataon na mag-preposition ng supplies para naman na kahit papano dun sa mga evacuation center halimbawa ay hindi magkukulang ang pagkain, gamot, tubig o ano pang supply? Pia, sa ngayon, ang ginagawa ng lokal na pamahalaan dito, gaya ng binanggit ng provincial administrator, ay hindi na kasi sumapat yung mga naunang na preposition na supply. So ngayon, ang kailangan ay nakikipag-usap sila sa lokal na pamahalaan kasi baka may mga iba naman daw ruta na pwedeng daanan para maibigay din yung kanilang mga supplies. Kasi of course, dahil nga ilang araw na rin na nag-uulan, ay syempre mas maganda kung madadagdagan yung supplies na unang na ipamahagi sa kanila. So kahit na may mga na preposition na before, mas maganda raw na madagdagan
madagdagan na rin to sa lalong madaling panahon. Kaya't bukas ay actually ngayon pa lang ay inaasikaso na nila kung paano nila mararating yung mga isolated areas na yun. Pia? Maraming salamat, Marie Sumali. Wala nang natira sa mga barong-barong na hinambalos ng dambuhalang alon sa Baseco, Maynila kasunod ng hagupit ng bagyong Juan. Saksi, si Sandra Aguinaldo. Malakas ang hampas ng alon sa seawall ng Block 2 sa Baseco, Maynila. Ang mga bubong ng mga bahay sa paligid halos tangayin na ng hangin. Pagkatapos nito, tuluyan ding nasira ang bahay ni Neneng nang abutin ng hampas ng alon. Pira-pirasong kahoy na lang ang natira. 10 po anak ko eh. Gusto ko rin magkaroon ng bahay pero ganito nga. Hindi mo rin kasi masabing kalikasan. 7 barong-barong ang nawasak sa lugar habang 5 ang partially damaged. Ang isa sa mga barong-barong, tinangay pa ng alon. Ang isang ito naman, isa na lang ang natitirang paa. Nagsalubong ko po kasi alon dito eh. Sumampa rin po sa bubong namin hanggang dyan. May kasama ng sa Manila Bay, buhangin. Nagkalat ang mga buhangin. Tulong-tulong ang mga residente sa paglinis nito para makadaan ang mga sasakyan sa kalsada. Ang isang mangingisda, sinusubukang isalba ang inanod niyang bangka. Ayon kay Manila Mayor Isko Moreno, nag-uuwian na ang ilan sa mahigit 3,000 pamilya o mahigit 10,000 individual na lumikas sa mga evacuation center. Pero kagabi, may mga residenteng sinundo sa kanilang tirahan para kumbinsing lumikas na. Hanggang kanina, malakas pa rin ang alon at hangin sa Maynila kaya may mga mangingisda pa rin hindi makalaot. May ilang stranded din sa Northport dahil kanselado ang biyahe ng mga barko. Nag-alala sila sa akin dahil may bagyong malakas. Sana nga lang po, ligtas ako makauwi sa pamilya ko po. Nasira naman ang floodgate na ito sa Paco Pumping Station sa kasagsagan ng bagyong Juan. Ang nasirang floodgate, gawa ng Department of Public Works and Highways. Ayon sa MMDA, posibleng dahil ito sa hampas ng tubig mula sa Pasig River na umabot ng mahigit 12 meters kagabi. Nagkalat naman ang mga piraso ng bakal at yero sa kahabaan ng Balete Drive sa Quezon City. Pansamantala itong hindi nadaanan ng mga sasakyan habang nire-respondihan ng mga taga-barangay at LGU. Ayon sa mga otoridad, galing ito sa trusses o pamakuan ng bubungan na nilipad mula sa kalapit na gusali dahil sa lakas ng hangin. Wala namang nasaktan sa insidente. Sa Malabon, isa-isa nang nag-uwian ang mahigit 800 pamilya na lumikas sa Malabon National High School kagabi. Pinayagan na rin umuwi ang mga lumikas na residente sa magkakatabing bayan ng Rodriguez at San Mateo Rizal at Marikina City. Kabilang sa mahigit 20,000 residente na lumikas ang pamilya ni Laika. Nagbantay po kami. Para ngayon po, mas maaga po kami makalikas. 3:00 pa lang po nagligpit na kami. Tapos ayun po, nung 6:00 na, lumikas na kami. Ang ilan sa mga lumikas, isinama ang kanilang mga alagang aso. Ayon sa LGU ng Marikina City, Rodriguez at San Mateo sa Rizal, walang binaha sa kanilang mga lugar. Ang pinakamataas na level ng tubig kahapon sa Marikina River ay 14.5 meters, malayo sa 18 meters na forced evacuation. Relieve po kami dahil sa totoo lang po pinaghandaan naman po namin itong bagyong Juan isang buong linggo. We've been conducting pre-disaster meetings. Para sa GMA Integrated News, ako si Sandra Aguinaldo, ang inyong saksi. Mga kapuso, maging una sa saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube para sa iba't ibang balita.